a purpose for our being here on earth. In His image we're created to express His rule on earth. But man fell to Satan's tempting, thus God's goal was hid from view. Still our God will have His kingdom, for His Son will see it through. Amen. Isang Amen. napakaluwalhating umaga, aming mga kaibigan, naimbitahan at mga kapatid. Welcome muli sa isa na namang bahagi ng ating pang-ebanghelyong pagpupulong ngayong umaga ng Sabado. Hello, Brother Jack. Kamusta ka? Puri ng Panginoon. Mabuti naman, Brother Vince. Amen. Amen. Ngayon, linggo na to, natamasa ko na ang Diyos talaga ay kaibig-ibig at ang Diyos din ang tunay nating kasiyahan. Kung wala yung Diyos, hindi tayo magkakaroon ng tunay na kasiyahan sa ating mga puso. Nitong linggo lang, yun yung experience ko, yun yung naranasan ko. No, siya yung tunay nating liwanag, pagkain, at ang tunay nating inumin. No, siya talaga ang Diyos na katama-tamasang isa. Kamusta ka din, Brother Vince? Ay, mabuti rin. Naranasan ko rin ang mga mayaman biyaya ng Panginoon sa loob nitong nakaraang linggo. Tunay nga na yung bawat karanasan natin, ang biyaya ng Panginoon ay tunay na sumasapat sa lahat ng ating pangangailangan. Nawa, ito rin yung karanasan ng ating mga taga-subaybay at mga nakikinig ngayong umaga. Brother Jack, isang namang bagong paksa o pagpapatuloy na isang paksa natin ang ating tatalakayin ngayong umaga. Maaari siguro tayo umawit muna ng himno bago tayo magsimula. Ano ba ang himno natin ngayong umaga, Brother Jack? Amen. Ating tamasahin ng sabay-sabay, mga kaibigan, mga masugid naming tagapakinig. Ang himnong naihanda sa atin ay himno Bifeld 219. Bifeld 219 po. So atin pong tamasahin ang bawat letra at bawat talata ng himno na ito. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Isang napakagandang himno ang ating inawit, mga kaibigan, tagapakinig. Brother Right. Jack, na-appreciate ko yung yung chorus ng ating himno. Muli, pinaalala sa atin at angkop siya sa naranasan natin na pagtutustos ng Panginoon. Sabi niya rito, ang Panginoon, siya yung ating liwanag, siya yung ating pagkain, siya yung ating hangin. Amen. Siya ang lahat-lahat ng ating kailangan. Siya yung ating pagkain na kung saan nagtutustos ng buhay sa atin. Siya rin yung daan
Right. Siya na ngayon ay nasa loob natin at malayang gumagawa. At napapalaya tayo sa anumang kalagayan naroon tayo. Purihin ang Amen. Panginoon. Talagang Excited na ako kapuri-puri siya. Amen. 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 Hallelujah. Talagang Amen. nakaka-excite yung yung ating pagbungad na himno. Nawa, Right. siguro pwede na tayo magsimula ng ating pagpupulong. Papangunahan tayo ng ating kapatid sa isang maikling panalangin. Amen. Halina, tawagin natin ang ating kapatid na mag-aalay ng short prayer, si Brother Rod Rodrigo. Amen. Amen, Brother Rod. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Magandang umaga sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, at sa mga nakikinig ngayong umaga. Napakahalaga na marinig natin ang mensaheng ito na ibabahagi sa atin ng mga kapatid. Na makita natin, marinig ang mensaheng ito. Kaya ngayong umaga, bago tayo magsimula, inaanyayaan ko kayong manalangin sa Panginoon ng maigsi. Kaya tayo ay yumuko at pumikit. Samahan ninyo ako mga kaibigan. Amen. O Panginoong Hesus, O Panginoong Hesus, O Panginoong Hesus. Panginoon, salamat. Pinupuri ka namin ngayong umaga. Salamat Panginoon na kami ay lumalapit sa iyo at binubuksan ang aming tenga upang makinig sa iyong salita. Panginoon, sapagkat ikaw ang tunay naming Diyos, ikaw ang aming tunay na anak ng Diyos, at ikaw rin ang aming katotohanan. Ikaw ang liwanag, at ikaw rin ang buhay. Panginoon, kami sumasampalataya sa iyo. Kami nagpupuri sa iyo, Panginoon. Amen. 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 Salamat, Brother Rod, sa iyong pangunguna at sa maikling panalangin na iyong pinaupaya sa ngayong umaga. Brother Jack, ang ating mensahe ngayon ay actually patuloy na pagdaranas nung paksa na natalakay natin noong nakaraang Sabado. Right. Noong nakaraang Sabado, ating kinamasa sa shepherding meeting natin kung ano ba ang Espiritu ng Panginoon sa ngayon. Right. Kung dati-rati sa lumang tipan, nandoon lamang ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Jehovah, ngunit sa bagong tipan, ito ay nag-evolve. Siya ay dumaan sa mga proseso upang mas maging practical siya sa ating karanasan at maging mas katama-tamasa ang ating Panginoon na siya ngayon nananahan sa loob nating Espiritu. Amen. Tama yan, Brother Vince. At isang bagay din doon, ang Panginoong Jesus, no, bilang Kristo, mula sa sinapupunan sa tiyan ng isang birhen, siya ay na-conceive ng Holy Spirit o banal na espiritu. At saka yung banal na espiritu na ito yung nagdala sa atin ng tagapagligtas na si Jesus. At saka yung espiritu na to, at si Jesus actually ay isa din. Kaya makikita natin sa aklat ng Korinto na yung huling Adam na ito ay naging isang espiritong nagbibigay buhay o life-giving spirit. Kaya merong pag-evolve. Noon, wala itong halong elemento ng pagiging isang fine humanity of Christ, perfect humanity of Christ. Walang ganon. Kaya dito sa bagong tipan, naging compounded na ito. May pinaghinalo na ito. At ito din ay pinalakas pa. Sa aklat ng Revelation, makikita natin na itong espiritu na to ay naging isang sevenfold intensified spirit. Para saan nga ba ito? Ito ay para sa pagsasakatuparan ng walang hanggang layunin ng Diyos. Nang sa gayon, ma-intensified niya, mapalakas niya ang kanyang gawain. Kaya kapag ikaw, kapatid, ikaw kaibigan, ay tatawag sa kanya ng, O Panginoong Jesus. Sa Grego kasi, ang espiritu na ito ay malahangin. No, neuma. Ibig sabihin, malahangin na siya. Hindi na siya limitado na nasa panlabas lang. Ang espiritong ito ay may kakayahang pumasok sa loob mo.
kagaya namin na nagtatamasa ngayon sa espiritong nananahan sa loob namin. Gayon ang naranasan natin ng ating tawagin ang Panginoon. Yun yung nakaraang topic natin, mga kaibigan. Kaya Brother Vince, yung topic natin ngayon ay pinamagatang Sino si Jesus? Tatlong dahilan para manampalataya kay Jesus. Sino si Jesus? Nakaka-excited na topic. Ano, Brother Vince? Yes. Ito ay magbibigay sa atin ng mas malalim na appreciation, malalim na pagkakilala, at magkaroon na mas malalim na paghipo sa ating pagkakatamasa kung sino si Kristo at sino siya sa ating pagtanggap at pagtawag sa Kanya, sa Kanyang pangalan, at sa lahat kung ano meron siya sa ngayon. Hallelujah! Mga kapatid, mga kaibigan, mga naimbitahan, tayo po ay papangunahan na ating mga kapatid na magpapalaya ng mensahe natin ngayong umaga. Sila Brother Joseph Dugaduga, Brother Kevin Patayon, at si Brother Selven Orseo. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga mga brothers and sisters. Ako nga pala si Brother Joseph Dugaduga. Dito nga pala tayo sa ating pangumagang pag-iebanghelyo, na kung saan ang ating topic ay isang katanungan at napakagandang katanungan ito, na sino nga ba si Jesus? At siya nga ba ay anak ng Diyos? Amen. At bakit nga ba hindi makatwiran, hindi siya sampalatayaan? Amen. Maraming mga bersikulo sa Biblia na kung saan ay nagsasabi na siya ay dapat nating tawaging Diyos o dapat tayong manampalataya sa Kanya. Tulad ng versikulo 1, Gis 38, na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Amen. At meron din versikulo sa 1 Gis 30 na ako, ang Ama ay isa. At walang makakaparoon sa Ama kung hindi dahil sa Kanya. Kaya talagang kailangan lang tayo ay nakaupong lang sa Diyos, kay Jesus. Salamat sa Panginoon. Ngunit maraming iilan na hindi naniniwala na siya ay hindi Diyos dahil siya ay isang tao lang, isang propeta. Ngunit kung babasahin natin ng Biblia, ay malalaman natin kung ano yung kanyang mga gawa. Dahil nung siya ay nagkatawang tao, talagang gumawa siya ng mga himala o ipinakita niya kung ano yung kanyang kapangyarihan. Nandun na ang tubig, ginawa niyang alak. At ang nagpagaling siya ng mga may sakit o may mga karamdaman. Doon din na pinakita niya na bumuhay siya ng patay. Doon lang isang patotoo kung sino nga ba si Jesus na talagang kaya niyang gawin yon. Dahil nga din sa kanyang prosesong pinagdaanan, nung nagkatawang tao siya, diba? Nahikayat siya ng mga mananakayat upang isalita ng Diyos o ipahayag ito. Ngunit ito ay talagang nakatadhana na talagang siya ay papako sa krus dahil kailangan niyang tubusin ang ating mga kasalanan. At doon, dumaan siya sa mga proseso. Ngunit ito'y kanyang nalalaman at sinabi niya ito sa kanyang mga disipulo na siya'y muling mabubuhay pagkatapos ng 3 araw. At siya'y papanig sa Ama at muli siyang babalik para maging isang espiritu at isang hangin para mailalim sa atin. Kaya salamat sa Panginoon dahil nga ito yung kanyang pinagdaanan. Kaya ninanais ng Panginoon na talagang tayo ay nakaupong lang kay Jesus para tayo ay mapalago sa ating spiritual o sa ating pamumuhay. At meron din sinasabi sa Biblia na siya ang tinapay at siya ang tubig ng buhay. Kailangan lang nating kainin at tamasahin siya. Kaya salamat sa Panginoon dahil pinapakita rito na si Jesus at ang Ama ay isa. Talagang siya yung tres-unong Diyos na proseso. Kailangan lang talaga tayo ay magtiwala at kilalanin lang si Jesus bilang ating Diyos. Dahil sa kanyang mga gawa,
tayo ay nandito sa mundo at nabubuhay tayo. Kailangan lang natin talaga na manampalataya sa Kanya at magtiwala. Ibigay natin ang ating buong pagkatao sa Kanya. Dahil tayo ginawa niyang kawangis upang tayo maging Kanyang sisidlan. Kaya salamat sa Panginoon. Dahil sa Kanyang mga gawa ay tayo'y marami ng Kanyang mga kapatid at mga anak. Kaya nawa ay tayo magpatuloy lang sa ating buhay eklesiya. Huwag lang tayong bumigay. Huwag lang tayong lumihis ng daan. Upang makilala pa natin si Jesus ay talagang kailangan tamasahin natin siya. Angkinin natin ang Kanyang yaman. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Amen. Salamat kapatid. At ngayon naman mga kapatid, mga kaibigan, ang pangalawang posibilidad o ang kanyang pagkakakilanlan na ang ating Panginoong Jesus daw ay isang baliw. Pero mga kapatid, mga kaibigan, gayon pa man, kapag kinilatis natin ang ating Panginoon sa kanyang buhay, wala tayong makikitang anumang ebidensya para mapatunayan o patunayan na may problema ang ating Panginoon sa pag-iisip. Sa aklat ni Juan, Kapitulo 18, ito yung pagtatanong ni Pilate kay Lord Jesus, "You are the King of the Jews?" At ang sagot naman ng ating Panginoon, "Are you saying this of yourself? Or did others tell you about me?" At sagot naman ni Pilate sa ating Panginoon, "I am a Jew. Your nation and its chief priests have delivered you to me. Ano bang nagawa mo?" At sagot naman ng ating Panginoon, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my attendants would be struggling so that I would not be delivered to the Jews. But as it is, my kingdom is not from here." At sinagot ni Pilate ang Panginoong Hesukristo, "So then, you are a king?" At sinabi ng Panginoon, at ang sagot ng Panginoon sa kanya, "You said that I am a king. For this I have been born, and for this I have come into the world, that I would testify the truth. Everyone who is the truth hears my voice." At sinabi ni Pilate sa kanya, "Ano ba ang katotohanan?" At nung natapos na ang kanilang conversation, si Pilate ay pumunta sa mga Jews, sa crowd ng Jews, ng mga Jewish people. At sinabi niya, "Wala akong nakita ang kasalanan sa taong ito." Sa bersikulong ito, mga kapatid, mga kaibigan, makita natin maraming tao na nagtatanong na totoo ba na ang ating Panginoon ay King of the Jews? Siya yung Panginoon na naging King of the Jews? Makita natin mga kapatid, mga kaibigan, sa mga bersikulong nabasa natin. Ang ating Panginoong Jesus ay hindi nagtago kay Pilate na He is the King of the Jews. And also, makita natin na ang Panginoon mismo ay nag-testify. Siya talaga, amen, ang King of the Jews. Pero di natin maiiwasan mga kapatid na may mga tao talagang nag-aakusa sa ating Panginoon, not according to the testimony of the Lord. Amen. Kaya nung natapos na ang kanilang conversation ni Pilate at ni Lord Jesus, si Pilate ay pumunta or lumabas harap ang mga Jewish people at nagsabi siya, "I find no fault in him." Kaya kailangan nating makita mga kapatid, mga kaibigan, na ang trial ng Panginoon kay Pilate ay hindi siya isang judgment, kundi ito ay manifestation ng ating Panginoon na siya ay isang king, man of the kingdom of God, and also a living witness to the truth. Amen. Kaya the Lord is complete. Amen. He is perfect and not wrong. Kaya nagpapakita to na wala siyang kasalanan. Ang ating Panginoon ay without fault. At makita din natin na siya ay perpekto, na walang mali sa kanya.
or wala mang anong mali sa kanya. Amen. Ang pangatlong bagay, mga kapatid, ay ang pagkakakilanlan o posibilidad na yaong isa lamang alamat o teorya, si Jesus ay Diyos. Oh, Lord Jesus. Kaya ganun pa man, ang teoryang ang Panginoong Jesus ay Diyos ay binasura ng mga maraming pagtuklas ng mga modernong archaeologists. Pero makita natin na si Pedro, si Juan at saka si Santiago sa ikalawang Pedro na naging mga eyewitness sila ng Panginoong Jesus mismo sa kanyang transfiguration. Sa versikulo 17, sinasabi na, "For he received from God the Father honor and glory. A voice such as this being born to him by the magnificent glory. This is my Son, my beloved, in whom I delight." Amen. Sa versikulo 18, "And this voice we heard being born out of heaven while we were with him in the holy mountain." Kaya mga kapatid, mga kaibigan, sa bersikulong ating nabasa, naging mga eyewitness si Pedro, si Juan, at saka si Santiago. Makita natin na nakita nila ang ating Panginoon sa Holy Mountain kasi doon na-transfigure ang ating Panginoon. Pero nakakalungkot mang isipin na may maraming tao talaga, lalo na ang mga modernists, ay hindi sila naniniwala na ang Biblia ay hindi galing sa Panginoon. Kasi ang konsepto lang nila ay ito lang ay mga haka-haka or mga superstitious stories na nangyari. Oh Lord, example na lang dito, mga kapatid, mga kaibigan, na ang pagtawid ng mga children of Israel sa Red Sea, amen, ay hindi sila naniniwala. Ang pinapaniwalaan lang nila na ang mga children of Israel ay naglakad sa isang mababaw na buhangin, sa isang mababaw na part ng Red Sea. At dahil lang daw ito sa pag-blow or pag-ihip ng hangin at isa pa, at another example pa na hindi nila pinapaniwalaan, na yung pag-fed ng ating Panginoong Jesus ng 5 loaves at 2 fish. Parang ang kanilang konsepto ay ang lahat ng crowd sa nakasama ng ating Panginoon ay nagdadala ng kanilang mga pagkain at kung ano lang ang kanilang dala ay yun lang kanilang kinain. Oh Lord. At ang malubha pa rito, hindi naniniwala ang mga modernists na ang Panginoong Jesus ay hindi pinanganak ng isang berhen at hindi siya isang Diyos. Oh Lord Jesus. At ang kanyang pagkapako sa krus ay hindi sa pagtubos, kundi dahil lang sa mga isms or mga isms na sa kapanahonang iyon. Oh Lord Jesus. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, pinapakita sa Biblia na ang ating Panginoon ay Diyos. At pinapakita sa atin sa aklat ni Pedro na nakita nila mismo ang Panginoon na nag-transfigure sa Holy Mountain. Amen. At naalala ni Pedro ang mga sinasabi ng ating Panginoon na do not follow clearly divisive myths when we made known to you the power of the coming of our Lord Jesus Christ. At sinasabi din sa unang Timoteo 1:4, nor to give heed to myths and ending genealogies which produce questioning rather than God's economy which is in faith.
pinapakita dito, mga kapatid, mga kaibigan. Parang sinasabi ni Peter sa atin na itong nakita namin, itong na witness namin sa Panginoon ay hindi siya isang legend, hindi isang myth, hindi isang superstitious tale. Nakita namin, we testify the Lord that He is been transfigured. Hindi lang nila nakita, kundi narinig din nila ang isang majestic voice, amen, nagaling sa kalangitan, na nagsasabi, "This is my beloved, in whom I delight." Oh, praise the Lord, na makita natin, mga kapatid, mga kaibigan, na ang ating Panginoon ay hindi lang siya alamat, hindi lang isa legend, kundi totoo ang ating Panginoon. The Lord, many witnesses of the Lord Himself, and they write it in the Bible and testify that the Lord is being transfigured. Our God is King, our God is our Lord, and the Lord Jesus is the King of the Jews. Amen. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, kailangan nating matanggap ang salita, ang ating salita na tinatamasa. Amen, ang Biblia, at maniwala dito. Amen. Pagpapatuloy po ng ating sunod na speaker. Amen. Amen. Mga kaibigan, mga nakikinig. Isang napakahalagang bagay ang paksa natin sa umagang ito. At ito ay ang kilalanin kung sino nga ba si Jesus. Mula sa mga naunang nagsalita ay narinig natin na sinabi ni Jesus na siya ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos at siya at ang Diyos ay iisa. Marami sa atin ang merong iba't ibang opinyon hinggil sa pahayag na ito ng Panginoon. Tulad ng ating napakinggan ay may iba't ibang posibilidad tungkol sa mga salitang kanyang sinabi. Maaaring siya ay nagsisinungaling. Subalit ipinakita sa atin na kahit na si Nicodemo, na isang Fariseo at isang pinuno ng mga Hudyo, ay tinawag si Jesus bilang isang dakilang moral na guro. Nagpapakita sa atin ng katangian na meron si Jesus, na ang pagsisinungaling ay isang bagay na hindi niya kayang gawin. Meron ding posibilidad na siya ay may problema sa pag-iisip. Subalit noong panahong nililitis siya ni Pilato na isang gobernador at Romanong tagapamahala, ay sinabi ni Pilato sa mga tao na wala siyang nakitang kamalian sa Panginoong Hesus. Pangatlo, maaari din nating sabihin na ang pagiging Diyos ni Jesus ay isa lamang alamat. Subalit, sinabi ni Pedro na siya, kasama ang mga apostol, ay mga patotoo sa kadakilaan at kaluwalhatian ng Panginoon. Sa kadahilan ng may mga taong nakakita at nakasaksi sa bagay na ito, ay hindi natin matuturing na isang alamat lamang ang bagay na ito. Mga kaibigan, dapat din natin makita na meron pang isang posibilidad tungkol sa mga sinabi ni Jesus na siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos at siya at ang Diyos ay isa. At ito ay ang posibilidad na ang lahat ng ito ay pawang katotohanan. Mga kaibigan, mga nakikinig, hindi ba mas nakakagalak na bagay na ating malaman na ang mga salitang ito ay pawang katotohanan? Ito ay nagpapakita sa atin na si Kristo na naipako sa krus, lumaan sa kamatayan, nabuhay na muli, naging isang espiritong nagbibigay buhay, at ngayon ay handang pumasok sa loob natin ay Diyos. At ito ay hindi lamang isang haka-haka. May mga bersikulo sa Biblia na magpapatibay dito. Tulad ng sinabi ng Panginoon sa Juan 10:37 hanggang 38. Kung hindi ko ginagawa ang magawa ng aking Ama, huwag ninyo akong sampalatayanan. Datapwat, kung ginagawa ko ang mga yaon, kahit hindi kayo nagsisisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa, upang maalaman ninyo at mapag-unawa na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Meron ding isang pahayag tungkol sa Juan 14:8 hanggang 9.
Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako ay iyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Malinaw na pinahiwatig sa atin ng Panginoon sa bersikulong ito na ang makita siya ay ang makita ang Ama. Ngayon kung tatanungin tayo, masasabi ba natin na si Jesus ay isang sinungaling? Alam niyo bang kahit siya ay naipako sa krus, ay hindi niya binawi ang mga salitang kanyang binitawan hanggang sa kamatayan. Ang taong nagsisinungaling lamang ay hindi kayang ipagpalit ang kanyang sariling buhay para sa isang lamang kasinungalingan. Ngayon, masasabi rin ba natin siya ay may problema sa pag-iisip? Kung babasahin natin sa Biblia kung paano namuhay dito sa lupa ang Panginoon, ay masasabi natin siya ang may pinakamatuwid na pamumuhay. Mayroon siyang mataas na antas ng moralidad at isang perpektong tao. Isang pamumuhay na wastong modelo para sa atin. Sinasabi sa unang Pedro 2:22 na siya ay hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Pinakita niya rin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapagaling sa mga may sakit at maging sa pagbuhay sa patay. Higit pa, pinumpirma niya ang kanyang pahayag tungkol sa kanyang pagkabuhay na muli mula sa kamatayan. Sinabi niya ng 5 beses na siya ay mamamatay, paano siya mamamatay, at na siya ay babangon mula sa kamatayan sa 3 araw at magpapakita sa kanyang mga disipulo. Mga kaibigan, sa kung paanong hinangaan natin ang kanyang pamumuhay bilang tao, ay dapat din nating kilalanin at paniwalaan ang kanyang pagkadibino. Si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Siya ay Diyos at siya at ang Diyos ay iisa. At kinakailangang mas makilala pa natin siya. Kapag tayo ay nanampalataya sa Kanya at bubuksan natin ang ating puso sa Kanya, ay personal natin siyang mararanasan. Mga kaibigan, ngayon naman ay magkaroon tayo ng maiksing panalangin. Ariin yung sarili niyong panalangin yung magiging panalangin ko. Amen. O Panginoong Hesus, salamat sa iyong kamatayan sa krus para sa aking mga kasalanan. Ngayon ay nais kong sumampalataya sa iyo. Pumasok ka sa loob ko, Panginoon, upang mas lalo pa kitang personal na makilala at maranasan kita sa araw-araw. Amen. Amen. Maraming salamat mga kapatid sa ating tatlong kapatid na nagpalaya ng mayamang mensahe na ito. Talagang ang pagkakaroon natin ng tunay na pagkakakilala kay Kristo, kay Jesucristo, ay magdudulot sa atin ng panibagong buhay o panibagong yugto ng ating buhay na nagkakaroon na ng Kristo bilang ating pamagat sa mga talata na ating buhay. Kaya nga, kapag nakilala natin ang Panginoon, hindi na natin iisipin na yung mga pagkakaroon ng haka-haka na si Kristo ay hindi totoo, si Kristo ay isang baliw o kumbaga isang mandaraya. Sa mga bagay na yon ay mawawala sa ating pag-iisip. Hindi natin iisipin ang mga bagay na yon, bagkus makikilala natin na si Kristo pala ay tunay at totoong Diyos. Siya ay Diyos na katama-tamasa sa atin. Brother Vince, ano ang nahipo mo sa mensahe na yaon? Napakayaman ng sinalamuhan ng ating mga kapatid. Kanilang pinatotohanan na si Kristo ay totoo, siya ang katotohanan, at siya ngayon ang totoong Diyos na mararanasan. Right. Purihin ng Panginoon. Siguro mas mainam kung mas maging practical ito na maibahagi ng ilang kapatid patungkol sa kanilang karanasan. Ngayong umaga, tayo bibigyan ng kanyang maikling patotoo sa bagay na ito. Siya ay si Brother Francis Calipara at ibabahagi niya kung gaano naging katotoo si Kristo sa kanyang pamumuhay. Amen.
Amen. Pakinggan natin mga kaibigan, mga kapatid, ang patotoo ng ating kapatid. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon mga kapatid. Ako si Brother Francis Carlo Calipara ng Holpor, Tala. Purihin ng Panginoon sa Espiritu na nananarahan sa loob natin. Itong Espiritong ito ay gumagawa, buhay, kumikilos, nararanasan natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Simula nang tayo ay nabautismuhan, malaya tayo makakatawag sa pangalan ng Panginoon. Kinakailangan lamang po na tayo ay magbukas ng ating sarili, magbukas sa ating bibig at tumawag sa pangalan ng Panginoon. O Panginoong Jesus, ako po ay naging isang OFW ng 6 na taon. Sa 6 na taon po na aking pagiging OFW, po ay nawala sa mga pagpupulong dahil sa company na aking pinapasukan ay bibihira akong bigyan ng day off na Sunday. Pasalamat sa Panginoon nung nalaman ko sa aking kakwarto na siya ay iniimbitahan ng isang kapatid sa church in Taipei. Nang ako ay magkaroon ng isang ng day off na Sunday sa isang buwan, ako po ay agad-agad na pumunta sa meeting hall ng church in Taipei upang mag-attend ng Lord's Table meeting. Makita natin mga kapatid na gumagawa ang Panginoon sa loob natin. May Espiritu na gumagawa sa loob natin. May Espiritu na nagsasalita sa loob natin na bilang manampalataya, kinakailangan mo talaga na maghabol, magpuri, ang manampalataya. Salamat sa Panginoon na si Kristo ang liwanag ng buhay sa loob natin. Kinakailangan naman ng tayo ay bukas sa mga sampalataya sa Kanya. So, gamitin natin ang ating Espiritu upang makaugnay natin siya. Ang ating Espiritu ay ang paraan upang makatawag tayo na O Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoon mga kapatid, no? Na bagamat ang aking pagiging OFW ay natapos na. Nung ako ay nagbalik sa Pilipinas, no? Muli ako ay nagkaroon ng pagkukulong. Salamat sa Panginoon mga kapatid na ang mga kapatid na nakatatanda ay ginagamit ng Panginoon upang magsalita sa bawat isa sa atin o magkikayat sa bawat isa sa atin na patuloy tayong magtamasa, patuloy tayong maghabol sa mga salita ng Panginoon. So, araw-araw, kinakailangan tayo ay manalangin, tumawag sa pangalan ng Panginoon. So bilang mananampalataya mga kapatid, kinakailangan tayo ay bukas, nag-i-ensayo ng ating Espiritu upang patuloy tayong mapanatili sa buhay Eklesiya, maging kagamit-gamit. Salamat sa Panginoon mga kapatid. Amen. 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 Salamat, Father Francis, sa iyong napaka-practical at naranasang katotohanan patungkol sa iyong pagkakilala kay Kristo. Kaya nga, Brother Jack, tunay nga na yung pagkakilala natin sa buhay at sa persona ni Kristo ay nagsasani lamang na tayo ay manampalataya sa Kanya. At ang manampalataya sa Kanya ay isang matuwid na bagay. Amen. Amen. Kaya nga, dapat yung ating pagkakakilala kay Kristo ay hindi isang bagay na napakababaw lamang na siya yung Diyos sa kalangitan ngayon bilang isang nakaupo sa trono. Hindi lamang dapat yung pagkakilala natin kay Kristo ay isang kordero ng Diyos na ipinako sa krus para tanggalin ang ating mga kasalanan at para tayo tubusin. Bagkus, sino si Kristo sa atin? Si Kristo nga ba ay nananatiling isang redeemer lamang? Si Kristo ay may desire, may ninanais. Ninanais niyang manahan sa ating mga puso. No? Ninanais niyang magkaroon siya ng puwang sa ating mga puso. Mabuhay siya sa ating espiritu at maihalo siya sa ating espiritu. Kaya nga, ito yung tatlong bagay kung saan dapat tayo manampalataya sa Kanya. No?
nabanggit ng kapatid kanina sa mensahe na siguro may mga probability na si Kristo ay mandaraya. Pero sabi ni Nicodemo sa kanya, siya ay yung dakilang moral na guro. So hindi siya mandaraya kasi meron siyang moralidad. At then hindi din siya yung parang baliw o isang baliw. Bakit? Kasi kahit nga si Poncio Pilato ay hindi siya nakitaan ng he never find fault in him. Hindi siya nakitaan ng pagkakamali sa kanya. Nor isang alamat si Kristo. Kasi nga maging ang mga apostoles ay pinatotohanan kung gaano kadakila ang Panginoon na ito. Kung gaano kadakila si Jesucristo. At ito ay pinatotohanan din ni James and John. Maging si Pedro sa mountain, the mountain of transfiguration. Kaya makikita natin na walang yung tatlong probability na yon walang katotohanan yon or hindi yon totoo sa kanya. Pero ito lamang ang pang-apat yung na touch din ako na ang isang pupwede na or kumbaga may posibilidad sa kanya na siya yung katotohanan o nagsasabi siya ng totoo. Yun yung bagay na dapat panindigan natin. Na si Kristo bilang anak ng Diyos ay totoo. Si Kristo na dumaan sa mga proseso ay totoo. Ang lahat ng mga haka-haka, mga ideolohiya, ang lahat ng yon, kahit yung mga modernong mga archaeologists ng mga theories nila ay binasura na nga nila kasi nga napatunayan na totoo si Kristo. Kaya nga, una, ang mga pantaong kagalingan ni Jesus ay tumutugma sa kanyang pahayag. Tama? Pinahayag niya sa unang Pedro, sinabi dito sa kapitulo 2, versikulo 22, hindi siya nagkasala ni kinasumpungan ng mga yung kumbaga panlilinglang or mga pandaraya sa kanyang bibig. Pagkos ang lahat ng kanyang sinasalita ay katotohanan at pawang katotohanan. At ang katotohanan ito ay nagdala ng buhay sa lahat ng mga nakakarinig nito. Then, Brother Vince, isa din sa nahipo ako yung sa point 2, na yung pangalawang bagay no, na dapat nating panampalatayahan ang Panginoong Jesus. Yung ipinakita ni Jesus ang kanyang supernatural na kapangyarihan. Di ba sa aklat ng Ebanghelyo, sinaway niya ang hangin at ang dagat. Yes. Tama? Sinaway din niya ang mga hindi naman tayo andon pero pinatotohanan ito ng mga apostoles na kanyang kasama. Maging ginawa niyang alak ang tubig sa kasal sa Kana. Tama? And then hindi lang 'yan. Binuhay din niya ang patay, si Lazaro. Kaya mga kapatid, ito yung pangalawang bagay na dapat manampalataya tayo sa kanya kasi siya ang totoo. Pangatlo, pinatotohanan din niya, no? Kinukumpirma niya na mamamatay siya. Sa 5 beses na isabi ito sa kanyang mga disipulo. Kinumpirma niya ito na mamamatay siya sa mga kamay ng tao. And then, ang kanyang pahayag ay kanyang kanyang pinatotohanan ito na sa kanyang pagkamatay hindi siya mahuhold ng kamatayan. Bagos siya ay mananaig sa kamatayang ito. Mabubuhay siyang muli. Kaya nga sa ikatlong araw, mabubuhay siyang muli. Tingnan niyo yung mga archaeologists. Naghanap sila sa kanyang tomb, sa kanyang libingan ng buto. Na kahit ngayon sa siyensya napahiya sila, wala silang record na makikitang may buto, yung may buto sa libingan ni Kristo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, yung tatlong bagay na ito yung magpapatunay sa atin na si Kristo ay totoo. Si Jesucristo ay ang anak ng Diyos na nabuhay ng muli mula sa kamatayan at pumasok sa mga proseso nang sa gayon siya ay maging isang espiritong nagbibigay buhay na handang ipamahagi ang kanyang sarili sa atin.
Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Brother Vince. Amen. Kaya ang ating Panginoong Jesus, ayon sa Ebanghelyo ng Juan, ay Right. kanyang ipinakilala ang kanyang sarili na gayang ipinapakilala niya ang Diyos sa tao. Diba Right. sabi niya sa Kapitulo 12, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi sa kanya na nagsugo sa akin. Right. At ang nakakita sa akin ay nakita roon sa nagsugo sa akin. Ito rin yung sinambit niya kay Felipe doon sa sumunod na kapitulo, na kung saan sabi niya sa Kapitulo 14, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Tama. Anong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ng Ama? Ito yung tugon niya kay Felipe. Wow! Isang Amen. napaka maluwalhating bagay ang ipakita na si Kristo habang siya ay kausap ng mga kanyang disipulo ay nakausap at nakakita nila kung ano at sino ang Ama. Purihin Right. ng Panginoon. Kaya nga, ang pagkakilala kay Kristo o ang pananampalataya sa Kanya ay hindi bunga ng hungkag na doktrina. Mga kapatid, mga tagapakinig, mga naimbitahan. Ito ay base sa katotohanan si Kristo ay ang Kristo na anak ng Diyos. At ang pagtanggap kay Kristo ay ang tanggapin mismo ang Diyos. Purihin ng Panginoon. Amen. At napakahalaga mga punto yung nabanggit mo kanina na marami nagsasabi na si Kristo ay maaring mandaraya o nagsinungaling, siya ba ay baliw o isa lamang alamat o ang teorya na si Jesus ay Diyos ay isa lamang katang-isip ng tao. Ngunit sa mga tinuran mo, Brother Jack, ipinakita natin at pinahayag ng mga kapatid na nagmensahe ngayong umaga na ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Amen. Sinungaling. At siya ay hindi rin baliw. Ito'y pinatotohanan sa history na Ay. sa kanyang pakipagsalamuha, hindi lamang sa mga ordinaryong tao, hindi lamang sa mga religionista, maging sa mga nanoon na nakaupo sa otoridad. Sila ay namangha sa kanya. Right. Hindi nagawa na isang tao na mayroong kahinaan sa kanyang pag-iisip. At bandang huli, masasabi natin na siya ang katotohanan. Purihin ng Panginoon. Maraming mga heretical teaching na dala ng mga modernist ngayon. Tama yung tinuran mo kanina. Sabi nila, walang katotohanan yung pagtawid ng mga Israelita patungo doon sa kabilang side ng Red Sea. Right. Pero doon sa archaeological na findings, maraming mga gintong spoke and wheel sa ilalim ng Red Sea ang nakita. Maging yung mga buto na kinapitan ng maraming mga shell at mga corals sa loob ng ilang libong taon na pagkakahiblay nito. Nakita ito. At Right. maging yung hanggang sa ngayon, nakita natin ang patotoo na kung saan ang Panginoon ay namuhay. Maraming mga archaeological facts at mga syudad na hanggang ngayon ay nagpapatotoo ng kanyang pag-iral. Maging ang kanyang mga nagawa, mga bagay na kung saan namangha ang mga tao. Kaya ang mga teorya nito na ang Diyos ay si Kristo ay isang teorya lamang, siya ay isang tao na kung saan pinakilala na ng kapwa-tao, ito ay hindi totoo. Ito ay mga pawang, mga gawa lamang ng mga erehe, mga modernists na ngayon. Kaya sa ating pagkakapanto, sabi niya doon sa Juan 10:38, subalit kung ginagawa ko ang mga iyon, kahit hindi kayo sumampalataya sa akin, sumampalataya kayo sa mga gawa upang malaman ninyo at patuloy na malaman na ang Ama ay nasa akin at Amen. ako ay nasa Ama. So ang gawa ng Panginoon, He speaks for Himself. Ang Right. patuloy natin malaman at malaman natin na ang Ama ay nasa Kanya at siya ay nasa Ama. Purihin ng Panginoon. Kaya sabi niya, with all boldness, chapter 14, sabi rin niya, ako ang daan at katotohanan at ang Hallelujah. buhay. Walang makaparoon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Purihin ng Panginoon. Kaya, mga tagapakinig, mga kaibigan, mga naimbitahan, akong ating susuriin tayo na may mataas na pamantayan. Ang Panginoon, siya ay merong pinakamataas na pamantayan na moralidad. Right. Ngayon, hindi siya sinungaling. Kasi kung mababa ang kanyang moralidad, kaya niya magsinungaling. Ngunit sa kanyang patotoo, sa kanyang pamumuhay, meron siyang ganong kataas na moralidad. At Right. masasabi natin na at tatanggapin natin na ang kanyang pag-akit sa pagka-Diyos ay katotohanan. Bakit? Alam natin na siya hindi nagsisinungaling at hindi na kaya magsinungaling. Dahil siya ang katotohanan. Purihin ng Panginoon. Kaya, Amen. Brother Jack,
sa ating Amen. pagtawag sa ating Panginoon sa kanyang pangalan. Masasabi natin na tayo ay nagkikipag-ugpong, nagkakaroon tayo ng praktikal na pagdaranas kung sino si Kristo at ano ay may dadala niya, ano ang yaman niya, ano ang meron siya sa kanyang pamumuhay at sa kanyang persona. Wow! Isang napakaluwalhating mensahe, isang nagpapalayang patotoo ng kung ano si Kristo at sino si Kristo sa ating pamumuhay. Purihin ang Panginoon. Amen. Kaya purihin ang Panginoon. Ngayong ating nakilala na tunay ang Panginoong Jesus. Siya yung anak ng Diyos. Siya yung tunay na Kristo bilang isang pinahirang isa. Ngayon, ano naman yung response natin, mga kaibigan? Mga kapatid, mga masugid nating tagapakinig. Hindi lamang enough na makilala natin. Ang makilala siya ay isang bagay. Ngunit, isa ding bagay ang ating matanggap ang isang ito. Amen. Brother Vince, naibanggit mo kanina na ang Panginoon natin ay tunay, totoo, at napaliwanag at napagyaman kanina sa mensahe na ang Kristo na ito ay hindi lamang isang tao, kundi ito ay ang Diyos tao na pumasok sa lahat ng proseso. Ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, dapat nating tanggapin ang Diyos. Amen. Kailangan nating matanggap ang Diyos ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na araw, kundi ngayon mismo. Atin siyang tawagin. Handa na siyang pumasok sa loob natin. Ayon sa aklat ng Roma, kung ibubuka natin ang ating bibig, manampalataya tayo sa Kanya at tawagin siya sa Kanyang pangalan. Practical na Diyos siya, kaya practical din nating matatanggap siya. Ganito lamang, mga kaibigan. O Panginoong Jesus. O Panginoong Jesus. O Panginoong Jesus. Tiyak ating matatanggap ang Panginoon. Nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya dahil ating nakilala siya, mga kaibigan. Ngunit dapat nating tanggapin siya. Ibuka natin ang ating bibig at tawagin siya. Gayon lamang, mga kaibigan. Kaya bilang pagbubuod sa mensahe ngayon, ating tunghayan, ating panoorin ang naihandang video clip. Amen. Amen. Sino si Jesus? Siya ba ang anak ng Diyos? Pag-usapan natin saglit ang buhay ni Jesus at ang dahilan kung bakit hindi di makatwiran na manampalataya sa Kanya. Tignan natin ang kasaysayan upang makita kung may anumang ebidensya ng pahayag ng Diyos hinggil sa Kanya. Malinaw na ipinapahayag ni Jesus na siya ang Diyos. Itinumbas niya ang pagtingin ng tao sa Kanya sa pagtingin ng tao sa Diyos. Sinabi niya na ang kilalanin siya ay ang kilalanin ng Diyos, ang makita siya ay ang makita ang Diyos, at ang manampalataya sa Kanya ay ang manampalataya sa Diyos. Sino si Jesus? Siya ba ang anak ng Diyos? Kapag isinaalang-alang natin ang pahayag ni Jesus tungkol sa Kanyang pagkakakilanlan, may 4 na posibilidad. Maaaring isa siyang mandaraya, isang baliw, o isang alamat, o ang sinasabi niya ay siyang katotohanan. Ang unang posibilidad ay yaong nagsisinungaling siya nang sinabi niyang siya ang Diyos. Pero kung siya ay sadyang sinungaling, hindi sana siya tinawag na dakilang moral na guro. Ang pangalawang posibilidad ay yaong isa siyang baliw. Gayunpaman, kapag kinilatis natin ang buhay ni Jesus, wala tayong makitang anumang ebidensya para patunayan na may problema siya sa pag-iisip. Ang pangatlong posibilidad ay yaong isa lamang alamat ang teoryang si Jesus ay Diyos. Gayunpaman, ang teoryang ito ng alamat ay binasura na ng maraming pagtuklas ng mga modernong archaeologists. Ang pang-4 na posibilidad, na siyang tanging posibilidad, ay yaong pawang katotohanan ang sinabi ni Jesus. May ebidensya talaga siya para patunayan ang pahayag niya hinggil sa kanyang sarili. Sinabi niya, "Subalit kung ginagawa ko ang mga iyon, kahit hindi kayo sumampalataya sa akin, sumampalataya kayo sa mga gawa upang malaman ninyo at patuloy na malaman na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama." Mga ebidensya mula sa buhay ni Jesus.
Una, ang pantaong kagalingan ni Jesus ay tumutugma sa kanyang pahayag. Sinasabi ng Biblia, hindi siya nagkasala ni kinasumpungan man ng daya sa kanyang bibig. Pangalawa, ipinakita ni Jesus ang kanyang supernatural na kapangyarihan nang sinaway niya ang hangin at ang dagat, ginawang alak ang tubig, at binuhay ang patay. Hindi tinanggi ng kanyang kaaway ang mga himalang ito at nais siyang patayin dahil sa mga ito. Sinabi nila, kung hahayaan natin siyang gawin iyon, ang lahat ay sasampalataya tungo sa kanya. Pangatlo, kinumpirma ni Jesus ang kanyang pahayag hinggil sa pagkabuhay na muli mula sa kamatayan. Sinabi niya ng 5 beses na siya ay mamamatay, paano siya mamamatay, at na siya ay babangon mula sa kamatayan sa 3 araw at magpapakita sa kanyang mga disipulo. Si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Kung totoong nabuhay na muli si Jesus, kung gayon mayroon tayong ganap na katiyakan na tunay ngang umiiral ang Diyos at malalaman din natin kung anong uri ng Diyos siya at kung papaano natin siya personal na mararanasan. Ngayon ay maaari mo nang papasukin si Jesus sa iyong buhay. Pwede mong sabihin sa Kanya, O Panginoong Jesus, salamat sa iyong pagkamatay sa krus para sa aking mga kasalanan. Patawarin mo nawa ang aking mga kasalanan at pumasok ka sa loob ko. Salamat at hinayaan mo ako magkaroon ng tunay na ugnayan sa iyo. Amen. Salamat Amen. sa Panginoon. Mga kaibigan, mga naimbitahan, aming mga tagapakinig at taga-subaybay, nawa sa ating natamasang mensahe ngayong umaga, ating nakilala pa ang Panginoon at natanggap natin siya. Sa ating pagtanggap at pagtawag natin sa kanyang pangalan, tayo ngayon ay nakaisang espiritu niya na at tayo nakaugpong na sa personang ito. Purihin ng Panginoon. Mga kaibigan at mga tagapakinig, maaari nyo kaming patuloy na makaugnay patungkol sa mga bagay ng Ebanghelyo at sa mga paksang ating natalakay. Maaari nyo po makontak kami sa pamamagitan ng ating website, churchincaloocan.org. Maaari nyo rin po kami padalhan ng email sa pamamagitan po ng address na churchincaloocan@gmail.com. Meron din po tayong Facebook page. Paki-search lang po ang The Church in Caloocan. At kung kayo po ay may pagnanais na makausap tayo in person o makasalamuha tayo sa ilang bagay pa patungkol sa Ebanghelyo, maaari niyo pong makontak ang aming landline. Ito po ay ang 8293-9960. 8293-9960. Amen. Amen. Ang bilis ng oras, Brother Vince, mga Amen. masugid na tagapakinig. Amen. Alternate po natin ginagawa yung pang-ibanghelyong gawain. Sa susunod na Sabado, ang ating gawain ay hinggil naman sa shepherding. Kaya sa next topic, ang pamagat ng next topic ay isang special topic po ito. Ito ay pinamagatang The Significance of the Birth of Christ. Oy, talagang napaka-interesante ng topic next. Kaya mga masugid naming kaibigan, mga kapatid, mga naimbitahan, naway magkita-kita muli tayo sa susunod na Sabado. Tunghayan natin ang topic na ito. Ito ay hinggil sa kahulugan ng birth of Christ. So marami tayong mapupulot na aral. Makukuha natin yung panustos buhay sa pagsasalita at masi-shepherd tayo sa topic na ito. Kaya huwag nating kalimutan, 10:00 ng Sabado, sa susunod na Sabado po mga kaibigan. At maraming salamat po sa pagdalo at pakikinig, sa walang sawang pakikinig sa salita ng Panginoon. Naway sa susunod po, magkita-kita muli tayo. At ngayon, bago tayo magtapos, atin po muling awitin ang himno Bethel 219. At sa pagtatapos ng himno na ito din ang hudyat na ating tinatapos pansamantala sa araw na ito, ang ating pagpupulong. Hanggang sa muli po at maraming salamat po. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit
be with us all. Amen. Hallelujah.